Naging mainit ang bakbakan ng rain or shine ni Coach Yeng Guiao at TNT katropa ni Coach Jojo Lastimosa. Si Ronde Hollis Jefferson, sinabing nabastos siya. Si Coach Yeng Guiao, sinabing delikado ang ginawang pagpunta ni RHJ sa kanilang bench. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sunod-sunod na panalo ang iniakyat ni Demetrius Treadwell sa rain or shine ni Coach Yeng Guiao mula nang ipasok siya sa kupunan kapalit ni Summers. Kagabi, kahit kumamada ng 50 points si Raleigh Hollis Jefferson, itinala nila ang ikalimang panalo ng kupunan. Subalit nabahira ng hindi magandang pangyayari ang dapat sana'y maayos na panalo ng rain or shine laban sa TNT katropa ni Coach Jojo Lastimosa, bunga ng paglapit ni Ronde Hollis Jefferson sa bench ng rain or shine. Ano ang naging reaction ni Coach Yeng Guiao? Ito po si Coach Yeng sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Nagulat kami na nandun siya sa likod ng bench namin. Nagulat na lang kami. Bakit siya nandun? Kawalan ng paggalang yan. Walang gumagawa nun. Lalapit ka sa bench ng kabilang team. Nagsimula ang lahat ng yan nang matawagan ni ref ng foul si Raleigh Hollis Jefferson sa umaatake si Demetrius Treadwell. Of course, hindi kinatuwa ni Raleigh yon dahil pakiramdam po niya malinis ang depensang inilatag niya kay Treadwell. At mula sa kanyang reaksyon, nagdesisyon si ref na tawagan siya ng technical foul. Sa puntong yan, may score na 112 para sa rain or shine. 106 naman sa TNT. Meron pa pong 49 seconds na lang sa fourth quarter. At matapos ang tawag ni ref, makikita naman sa likod ng bench ng rain or shine si Ronde Hollis Jefferson na tila'y kinagulat ng lahat, partikular si Coach Yeng. Sa eksenang nakikita natin, mainit na po ang bakbakan ng salita na magkabilang kampo habang kaagad ding naibalik ng event security si RHJ sa bench ng TNT. Kung nagulat na lang si Coach Yeng Guiao nung makita si RHJ sa kanilang bench, ano naman ang paliwanag ni Ronde Hollis Jefferson nang makita siya sa bench ng rain or shine? Tinatanggap ba niya na sumugod siya sa grupo ni Coach Yeng? Ano ang ginagawa niya doon? Ito po si RHJ sa report ni Sir Ruben Terrado sa spin. Hindi ako pumunta sa bench nila. Kinausap ko rep. Tulad ng alam ng lahat, ang huling laro na napuntahan ko laban sa Ginebra, sinabihan akong bumaba sa bench dahil wala ako sa roster. Sa mga tweed, fan ako. At bilang isang fan, maaari akong lumipat sa kung saan ko gusto, di ba? Nalungkot ako sa tawag ng rep at sinundan ko ang rep sa sideline. Si rep na magsasabi sa inyan. So ang argumento ni RSJ, isa na po siyang fan kasi hindi na po siya kasama sa roster ng TNT. Pinaninindigan po niya yan. Kaya ayon po sa kanya, pwede siyang magpalakad-lakad kahit saan, kahit magpunta siya sa bench ng rain or shine. Yun ang dating, di ba? Well, sa isang side, pwede naman mangyari yan na isa na po siyang fan. Pero hindi pa rin niya maikakaila na isa rin siyang player ng TNT kahit wala na siya ngayon sa roster. Isa po yan sa mga katotohanan na hindi pwedeng maitago. Bukod dyan, inamin din po niya na dismayado po siya sa tawag ni ref. Para sa akin, bilang isang fan, kahit dismayado ka sa tawag ng referee, hindi ka pwedeng lumapit ng basta-basta sa bench ng kabilang kupunan. Or kahit kumprontahin mo si ref dahil sa kanyang tawag, di ba? Sa pagpunta ni RHJ sa bench ng rain or shine, hindi napigilan ni Coach Yeng na ibulalas pa ang kanyang nararamdaman. Ayon pa sa kanya, delikado ang ginawa ng dating import ng TNT. Ano nga ba ang kanyang mga pahayag? Ito po si Coach Yeng sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Lugar namin yon at hindi lang sa likod ng bench namin. Meron kami mga tauhan sa likod ng bench. Delikado yon at hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kung blank yung blank na yon, hindi ko alam kung ano ginagawa nun. Hindi ko alam kung nakita ko na yan sa 33 years kong pag-coach sa PBA. Sa init ng laro, may taong pumunta na lang sa likod ng bench. Ganong katindi ang laro or competition sa PBA po sa ngayon. Isipin mo ha, pupuntahan ka ng player ng kabila sa bench mo. Medyo hindi ka panipaniwala pero nangyayari po yan or nangyari kagabi sa bakbakan ng TNT at rain or shine. At ayon na rin mismo kay Ronde Hollis Jefferson, nadismaya po siya sa tawag ni ref kaya siya andon. Ibig sabihin, hindi niya napigilan ng sarili nung makitang magkaroon ng foul at tuluyan ni ref sa technical foul ang kanyang kapatid na si Raleigh. Walang dudang mainit si Coach Yeng base yan sa nakita nating reaksyon niya at sa mga pahayag na lumabas sa media. Sa panig naman ni Ronde Hollis Jefferson, nabastos daw po siya bilang fan. Gaano katotoo yan? Tingnan natin si RSJ sa report ni Sir Ruben Terrado sa spin. Nilapitan nila ako, pero fan ako. Kaya ano ang issue? Dapat masabi ko gusto ko hanggat hindi kita kinakausap. Wala akong sinabi kahit ano sa isang tao sa bench na yon. Hindi ko sila tiningnan. Nilapitan nila ako, agresibo, hindi niyo ako ginalang bilang isang tagahanga. So ito na yung tinatawag na akusasyon kontra akusasyon. Kasi mga bato ng kabila sinasagot niya, di ba?
May detalyado talaga siyang sagot para doon. Binastos daw po siya bilang isang fan. Pero alam nyo, mahirap magbigay ng anumang komento sa mga ganitong sitwasyon. Kasi unang-una, hindi tayo direktang involved doon. Pero base sa mga nakita ng lahat, iba talaga yung reaction ni RHJ kagabi. Kasi napuntahan niya po ang kabilang kupunan. Yun, kakaiba po talaga yon. Dahil sa mga nangyari kagabi sa wakbakan ng Rain or Shine at TNT Katropa, ano ang nakita ni Coach Yeng sa ginawang aksyon ni Ronday Hollis Jefferson? Eto po si Coach Yeng sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Maayos naman yung laro, maganda yung laro. Sa tingin ko, gusto ng fans yung mga ganong klase ng laro. Kaya siguro, maaaring naging emotional siya at dismayado. Alam niyo, doon po tayo sa nadismaya si Ronday Hollis Jefferson. Inamin din po niya yan eh. Pero yun nga po yun, hindi pwedeng kapag nadismaya ka, may ganong eksena. Iba yun, hindi maliit na bagay yun. Kasi parang ang dating po nun, sugod ka sa kabila para ipakitang hindi ka masaya sa naging tawag ng referee. Kaya ang resulta, magkakagulo talaga katulad na nangyari kagabi. Although hindi naman natin nakita na ganong kalaki yung gulo. Anyway, ganito kainit ngayon ang ginaganap na komperensya sa PBA. So siguro, abang-abang tayo sa mga susunod na laban and sana malinis na competition, walang gulo.